What's up guys? Welcome. This is Coach EJ and welcome to my YouTube channel. In this video, explain ko sa inyo itong pinakamurang life and health insurance ng The One by FWD. So, tapusin mo yung video para maintindihan mo siya. Also, pagkatapos mong panoorin to, make sure naman to comment if you have questions and like and subscribe. So, ito yung magiging flow ng usapan natin. So, first, we're gonna talk about The One. Lahat ng mga kailangan mong malaman about The One product by FWD. Number 2, syempre, sa mga taong hindi naman alam sino si FWD, I'll also show to you the stability, ang pagiging legit, and all of the information that you need to understand and know more about FWD life insurance. Then number 3, a little bit introduction about myself para kilala nyo lang ako. And number 4, kung step by step paano mag-sign up. Then last na lang, mga key products also na pwede mong simulan with FWD. So, I'll start with The One with FWD. So, in this video, nakita mo siguro to on TikTok or sa Facebook post ko or kung saan man, para napadpad ka dito. And because pinapanood mo to, it means you're interested to get your life and health insurance, pero mahal lang or hindi natin na-afford, no? So, perfect yung The One na product natin. So, basically, The One is a renewable plan na pwede mong bilhin online. So, pwede mo tong bilhin online. Nilagay ko dito sa baba, sa comment section and description, yung link kung saan mo siya pwedeng bilhin. Nabibili din siya sa website ni FWD. Pero syempre, kasi nanonood ka dito, I'm the one educating you. Gamitin mo yung link ko para I will be your financial advisor. Ang maganda nito, pwede ka ding mamili ng products or benefits na according sa gusto mo. Okay? Ganun lang siya ka-flexible. Hindi lang siya flexible, sobrang mura pa. So basically, meron tayong 4 na variant with The One. So on the right side, kung nakita mo dito sa screen, ito yung kompleto. Ito yung pinakita ko sa TikTok ko. Kompleto yung life insurance, critical illness, at saka accidental death benefit. So, pag sinabing life insurance, 300,000, ibig sabihin, pag namatay yung insured or namatay ka, your beneficiary will receive yung pera na naka-insure sa'yo. So, in this case, 300,000. So, if you die due to, let's say, any cause of death, your family will receive the 300,000. Nakalagay naman dito, critical illness coverage. So, covered ka ng 42 major critical illness. Mamaya, papakita ko dito ano yung mga coverage na yun. Itong health insurance na to, pwede mo ma-claim pag na-diagnose ka ng either of those 42 critical illnesses. So, pwede to kahit anong ospital kasi makiklaim mo lang naman as cash. And lastly is accidental death benefit. Ibig sabihin, pag namatay ka through an accident, may dagdag na 500,000 coverage or cash benefit na matatanggap yung pamilya mo. So, itong pinaka-right na variant, itong nakita nyo dito, yan yung kompleto. But pwede mo din siyang i-breakdown kung gusto mo lang yung life insurance, nakalagay dito on the left, life insurance lang. Or gusto mo lang yung life or critical illness, or pwede din yung life at saka accident. So, depende na lang. But, I suggest, kukuha ka man lang ng insurance, kompletuhin mo na. So, ito yung mga coverage at renewability natin, nakita nyo dito sa slides. So, pwede tayo issue age from 18 years old to 70 years old. Yan. So, covered yan hanggang 70 years old. And then, ang critical illness hanggang 80 years old. Ang accidental coverage also hanggang 80. Tapos, yung life coverage naman natin or life insurance hanggang age 100. The One pala is a yearly renewable plan. Ibig sabihin, yearly mo siyang babayaran at saka i-renew to have that coverage. So, parang car insurance lang, di ba? Usually, ang car insurance, yearly naman binabayaran para to have that kind of security or coverage. So, same lang din with The One, Ang maganda naman dito is that wala tayong price increase for every 5 years if yung tuloy-tuloy mong binabayaran yung policy mo on time. Siyempre, as you progress, as you age, mas nagmamahal yung insurance mo. So, ganoon naman talaga, di ba? Kasi pag tumatanda tayo, mas nagmamahal yung insurance natin. So, if bata ka pa ngayon, perfect yan na time, na bumili ka ng insurance, para mura pa. Then, kahit mag-renew ka man, mura pa rin, di ba? So, ito guys, itong The One, kahit i-compare mo sa iba-ibang insurance companies, walang joke ka, murang-mura talaga siya, In fact, if you're 25 years old and below, nasa 2,000 or less lang. Even yung mga pumapatak ng almost 50s, 40s, mura pa din, Compare mo sa mga traditional regular pay insurance. So, if gusto mo talagang makover yung sarili mo ng insurance, tapos namamahalan ka sa mga usual traditional insurance, ito talaga yung perfect choice for you. Meron din tayong exclusion, syempre, Ito yung suicide, unlawful acts, war. Yan, usual naman yan sa mga insurance companies. So, tingnan mo lang. Ito pala, ito yung coverage natin sa critical illnesses, 42 major critical illness. Industry standards naman to, ibig sabihin, kahit anong insurance ang tanungin mo, same-same lang sila ng coverage. So, meron tayong cancer dito sa left side at saka non-cancer group. Pag sinabing cancer group, lahat ng klaseng cancer, from
Ano ba mga prostate cancer, breast cancer, basta in short, lahat ng klaseng cancer, late stage cancer, that's stage 3 or stage 4, no? So, pag na-diagnose ka ng late stage cancer, covered ka ng 200,000. Meron din tayong non-cancer group, ibig sabihin nito, iba-iba yung parang category. Merong mga major organ failure, merong heart and blood vessel, kasama doon yung heart attack, ganyan, yung neuromuscular like stroke, and others, no, na iba-iba like major burns. Screenshot mo na lang to para alam mo siya kung ano yung coverage niya. At syempre, pag bumili ka naman ng policy, nandun naman nakalista yung coverage eh. Ayan, ngayon papakita ko yung mga parang table, no, para hindi na kayo magtanong, pero pwede mo namang tingnan doon sa quote. Pwede mo i-quote yung sarili mo kung magkano. But this is just a table to give you an idea. On the left side, makita mo yung age, yung 18, 19, 20. On the right side, yung benefit na gusto mo. So, for the purpose of illustration, let's say example, 18 years old. 18 years old, kung kumpleto lahat ng benefits, itong color yellow na nasa right, sa lalaki, that's only 1,652 a year. Sobrang mura talaga nun. A female naman, around 1,604. Okay? So, ganun lang paggamit ng table. So, example, at 30 years old, kung kumpletong benefit, like kumpleto yung life insurance, critical illness, at saka accidental death, male, around 2,253. Female naman, 2,357. So, sobrang mura pa rin, no? So, ganun siya paggamit sa table. Ito naman, from age 31 to 50, tingnan mo dyan, kung 50 years old ka na, on the right side, kung kumpleto yung kukunin mong benefit, nasa 6,901 kung lalaki per year, at saka nasa 6,745 kung babae naman per year. So, nandyan lang sa chart, tingnan mo, sobrang daling gamitin. Tingnan mo, screenshot mo rin yan para alam mo, may reference ka, para hindi ka namang tanong ng tanong. Okay, meron din tayo 51 to 70, tingnan mo dito. So, makita mo, let's say, example, no, kung gusto mo lang, at the age of 70, gusto mo lang i-cover yung nanay mo, tatay mo, uncle, titas mo na, let's say, insurance lang, 300,000. Nakalagay dito, no, at age 70, sa female, 9,630. Sa male naman, 12,810. Kung let's say, life insurance lang. So, mura pa rin yan. Lumalabas it's just around 1,000 pesos per month, di ba? So, on the right side, kung kukumplituhin mo yung benefit naman na gusto mo for people that you wanna cover, at 70 years old, ang male is 33,965 per year, and sa female naman is 25,000 plus. So, basically, mura pa rin siya kung iisipin mo. Siyempre, renewable naman yan. Nandun naman pag bibilhin mo yung insurance, nandun naman kung magkano yung babayaran mo every year, no? Siyempre, every year tumataas kasi nagiging risky naman yung buhay ng tao kasi mas tumatanda tayo at nagkakasakit. Okay? Ito din, from 71 to 90 years old. So, pagdating ng 80 years old to 90 years old, ang pwede mo na lang i-renew na coverage is life insurance na lang. Okay? Magsa-stop na yung critical illness at age 79. Okay? So, basically yan. But, ang importante doon is, pwede pa rin yung coverage. Pwede pa rin. And murang-mura pa rin tong coverage na to. Compare mo sa mga regular regular premium insurance, no? Kahit i-compare mo doon kahit i-compare mo sa mga regular premium insurance. So, murang-mura pa rin itong dawan natin. So, if you're on a budget, this is really a perfect plan for you na pwede mong bilhin online, pwede rin i-claim online. Everything's online. So, sobrang dali niya. So, about naman anong process nito, syempre, bibilin mo naman siya online. So, pre-provide ko yung link saan siya pwedeng bilhin dito sa description or dun sa link in bio ko. Nandiyan lang, nakalagay lang, no? Tapos yung initial payment mo, pwede mong bayaran through GCash or through credit card or through bank transfer. So, hindi lang GCash, but marami ding mga e-wallets na pwede, like Maya, kung ano man, no? Sobrang flexible tayo dyan. So, pwede mong bayaran annual, semi-annual, at saka quarter. Siyempre, makakatipid ka pag in-annual mo siya. Okay? So, mas murang konti, no? May discount ka. So, if kaya naman ng budget mo, annual mo na lang. Pag hindi talaga kaya, quarterly will be fine. Diba? So, nirenew siya yearly, as I said kanina. Tapos, pag nirenew mo na siya ng yearly, gamitin mo lang, pwede mong bayaran ulit through credit card or pwedeng bayaran through your GCash or Maya, no? Gamitin mo lang 03 plus policy number. Tapos, makikita mo naman as bills payment, yung FWD Life Insurance. Lahat ng banks, major banks, at saka major e-wallets natin, no? Nakalagay naman si FW Life Insurance as a third-party biller or bills payment. So, mahanap mo doon, pwede mong bayaran. So, lagay mo lang 03 plus policy number. Ang policy number, makukuha mo yan after ka nagbayad at nag-approve or na-enforce ang iyong policy. Okay? Tapos, syempre, lagay mo lang yung pangalan mo, ganun-ganun. Alright? Then, after na nag-submit ka, magsisend naman si FWD ng email sa'yo, no, na indicating approve na yung policy mo or enforce na yung policy mo. Then, digital na, no? No need na tayo ng parang hard copy.
Okay? So, digital na yung copy natin. Mabilis naman sa FWD, kailangan lang ng ID at saka policy number pag nag-claim tayo. And everything is online, even ang claim, mabilis lang din. Malapit pa nito, meron pa tayong app na tinatawag na Omni. Ang app na to, makikita mo sa Google Play or sa App Store mo. Sobrang gandang app kasi pwede kang mag-check ng BP at saka marami kang nagagawa doon, no? Sobrang daming perks and nakita mo din yung iyong insurance doon, no? Na monitor mo. Even investments, if you have investments with FWD. Okay, sobrang ganda ng app na to, Omni. In terms of claims naman, so marami tayong kumbaga way, no? But the easiest here is make sure na kompleto yung requirements mo. Syempre, if it's a critical illness or it's a death, yung documents kailangan, like example, death certificate or certificate ng diagnosis ng doctor, i-compile mo ang lahat. Then number 2 is i-contact mo ang agent mo, no? So, in case bumili ka sa akin through my link, I'll be your financial advisor. Contact mo ako, makita mo yung cellphone number ko dito sa Omni na app na from FWD. Or, yan. Then number 3 is pwede mo rin contact si FWD via Omni. Meron siyang chatbot doon. Pwede mo rin kunin yung email address ni FWD. Nasa website lang. Makita mo doon. Pwede mo rin i-chat sa FWD sa website. Okay? Tapos after nun, pag nakompleto mo yung documents, submit lang natin lahat ng documents to process the claims. And usually, basta kompleto naman yung documents natin, kung okay naman, ma-approve naman yan eh. Tapos, yung pera, makuha mo lang din through papadeposit mo sa bank or through a check. So yun, just summarize ko lang ng konti. In short, the one, sobrang affordable na insurance yan, no? Life, health, and accidental death na pwede mo lang kunin online, renewable siya yearly, at lahat ng claims pwede rin online. So, sobrang dali, sobrang bilis, at sobrang affordable. FWD Life Insurance pala is my partner dito sa consulting firm ko or being a financial advisor. Why I choose FWD? Because they're actually very innovative. Ang dami nilang parang ginagawang technology-based na parang products at saka systems. And sobrang bilis ng approval. And, you know, if walang bias to, mura talaga yung cost of insurance nila relative to other insurance companies. Owner and founder po ng FWD is si Richard Lee. If hindi nyo kilala si Richard Lee, siya po yung anak ni Li Ka-shing, na isa sa mga pinakamayaman in Hong Kong. Actually, like, para siyang Henry C. dito sa atin, no? Ang FWD is actually based on Hong Kong. Listed po tayo sa Hong Kong Stock Exchange with their parent company, no, Pacific Century Group. So, malaking company talaga yung FWD sa totoo lang. And ang dami na nilang asset na hinahandle. Laki na po ng FWD. In fact, more than 72.9 billion US dollars na hinahandle talaga niyan globally and worldwide, no? And in terms of rating naman, no, rating in terms gano'ng kaganda, AAA po ang rating ni FWD sa Hong Kong. And dito also sa Philippines, mataas din yung ating rating, no? It means marami na pag-claim and very stable yung company. Okay? So, geographic footprint, 2014 pumasok sa Pilipinas and pumasok na po sa China, sa Shanghai, sa Japan, at marami pang mga bansa. So, ito yung website ni FWD. Play natin tong video na to, no, para very quick lang tingnan natin about the corporate video FWD.
Ayun, FWD. Maraming tatanong, ano ba yung difference, Coach EJ and FWD from iba-ibang insurance companies out there in the Philippines? Ako, I can summarize it into 4 content points. No? Ang first is easy to read yung contracts ng FWD. I don't know for some people, no, but maybe you've experienced yung policy nyo parang nakakalito, ang lito basahin, pero with FWD, sobrang simple niya. So, madali siya intindihin ng kahit sino, no? Number 2 is straightforward ang approach niya sa claims. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mabilis yung claims. Basta kompleto ka lang sa kailangang requirements, makakapag-claim ka na agad. And for me, as a financial advisor also, marami na ako na-experience also ng claims sa mga clients ko. And sobrang bilis. Hindi dahil sa FWD ako, no, partner namin yun. But legit talaga, mabilis talaga sila. So, yun yung isa doon. Also, FWD is grabe yung innovation niya. Tayo yung pinaka nag-release ng mga online products, no, online insurance products, no, including the one, di ba, na pwede lang bilhin ng kahit sino, no, na sa murang halaga na pwede mong bilhin online. So, kahit wala ka ng financial advisor, ikaw na lang mamili, pwede rin, no. Pero syempre, once you buy online, matatag kayo sa akin as a financial advisor pag ginamit niyo yung link ko so that mag-guide kayo, di ba? And number 4, last siguro is, ang ganda ng technology ni FWD, tayo lang yung parang nauna talaga sa sobrang high-tech na app. So, once maging client ka na ni FWD, meron tayong Omni. Kanina pinakita ko na sobrang makita mo lahat doon about the investments, about the insurance mo, updates, basta lahat-lahat. And pwede mong i-chat yung Omni, no, yung app about your concerns. So kahit wala yung agent mo, nakakapagtanong or consult ka pa rin. So grabe, sobrang high-tech niya. Siguro ang last na gusto ko ipakita is itong research na to, pwede nyo gawin to, no? If you actually go to Google, one way kasi to know if maganda ba talaga or hindi isang life insurance company is going to the third party na institution, just like the insurance commission. So if you are in Google, type mo lang insurance commission. And for those people doesn't know what insurance commission is, sila po yung governing body ng lahat ng insurance company sa buong Pilipinas. And if you click the website, puntahan natin, check natin, at saka hanapin mo yung data. Tapos click mo yung statistics, tapos life insurance companies. May makita ka mga reports doon and nakalagay doon yung mga important information for you to know ano ba yung magandang life insurance company na pwede mong investan, no? Sige, marami ditong nakalagay. For me, the most important here is actually what we call paid-up capital. So, ano ba yung paid-up capital? Paid-up capital, ibig sabihin, pag nagtayo ka ng life insurance, syempre lahat ng taong kumuha ng insurance, ang concern nila, makakabayad ba itong kumpanyan to? In a worst case scenario, ang paid-up capital is yung pera na binigay ng insurance company, in this case, FWD, sa gobyerno to secure all the clients or insurers, no? All the insured in a worst case scenario. Okay? Hindi pa kasama yung balance sheet nila, yung global insurer nila, but yun lang yung perang itinabi sa gobyerno to pay the people in a worst case scenario. And makita natin sa insurance commission na report, magkano ba yung nilagay na paid up capital. Okay? And kayo na yung maghusga, no? And kayo na yung maghusga, ano yung tingin nyo dito. But if I open the file, open natin dito, ayan, nandito nakalagay, 2022 to na data, ito yung latest, no? From top 1 to top 30th. Okay, palakihin natin para makita nyo po. So, makita nyo, top 3 po si FWD in terms of what we call the paid-up capital, no? So, top 3 tayo dyan. Sobrang nakaka-proud yan. With the paid-up capital of around 2.3 billion. So, in fact, parang konti lang yung difference, no? What you're seeing right now in the screen is the paid-up capital. So, top 1, top 2, top 3. So, good news po, top 3 si FWD in terms of our paid-up capital with a paid-up capital of 2.3 billion peso. It means, yan yung perang tinabi ni FWD in a worst case scenario para sa lahat ng ating clients. So, nandito rin yung mga iba't ibang companies na matatagal na rin sa Pilipinas, no? Just like, ito, AIA, BDO, AXA, Manulife, and so forth, including Sun Life, no? So, nakalagay din yung kanilang paid-up capital dyan. So, for me, magandang plus points to with FWD. Why did I choose FWD? Kasi nga, mataas yung paid-up capital nila. So, sure ako na may pera talaga yung kumpanya in a worst case scenario. Okay? Second na tinitingnan ko, called your new businesses. Ibig sabihin doon, ito yung mga bagong pumapasok na negosyo. Siyempre, yung mga insurance company, di ba, nagkakakainan lang ng market share. And siyempre, yung mga matagal na sa Pilipinas, may advantage na talaga sila. Pero what's important here as a measure is yung new businesses. Kasi ito yung mga bagong pumapasok. And the new businesses will also tell you the sustainability of nung business growth ng isang
life insurance company. And nandito din sa Insurance Commission, makita natin itong new business or NBAPE. Pag clinic natin yan, nakalista din dito yung new business sa iba-ibang kumpanya din, no? Including FWD. So, lakihan natin ng konti para nakita nyo. So, in here, in terms of new business, so hindi po magpapauli si FWD. Kahit po 10 years pa tayo, almost 10 years pa tayo in the market, our new business po is number 6 na tayo. Okay? Kung makita nyo na, number 6, FWD Life. So, lahat po, wala pong parang, if you ask me in my experience as a financial advisor, wala pong insurance companies na in less than 10 years, pumasok dun sa top 10 talaga. Mabilis yung growth talaga. No? So, FWD for me is one of the best company. Siyempre, bias tayong konti kasi financial advisor ako dyan. Pero, numbers can tell, no? Our results can tell na maganda yung kumpanya talaga. So, if nagdududo pa kayo, who is FWD, gano'n ka-safe FWD, ito, gobyerno na po nagsabi na safe talaga FWD. And maganda yung financial stability natin. Hopefully yung report na yon give you an idea how stable the company is and mag-trust kayo dito. But you can also do your due diligence. Pwede mo lang i-google, research mo lang sa FWD, Google mo lang, punta ka sa Insurance Commission, or basta, pag-aralan mo. Ayan, so pag click mo yung link na yon, mapupunta, ma-reroute ka dito sa website na to, which is the one. Okay? So all you need to do, the first step is click mo tong get a quote para magkakaroon ka ng quote, no? Then tap mo lang yung next, style mo lang, tapos X mo lang yung voucher. Wala naman tayong voucher. Tapos piliin mo yung gender, let's say male. Tapos date of birth. Let's say sa sample tayo dito, no? Yan. Halimbawa, 1998. Click mo lang ang next. Pagkatapos, lagay mo lang yung email address. So, in this example, lagay lang tayo dito. Let's say, Juan de la Cruz. Cruz@gmail.com. Tapos click next. Pwede nyo pong gawin to via laptop, sa website, or pwede naman sa cellphone, no? Via your Safari or Google Chrome. So, click mo lang accept and proceed. Tapos, magkakaroon ka dito ng variant, yung pipiliin mo. Kung pipiliin mo yung kompleto or isa lang, no? So, halimbawa, in this case, ito yung mga pagpipilian mo. Halimbawa, click mo lang siya, no? So, halimbawa, gusto mo itong life insurance lang, yan lang yung pipiliin mo. Siyempre, kung yung piliin mo, magbibigay siya ng idea, no? Kung magkano siya annually. So, kung gusto mo yung life insurance with critical illness, ito yan. Kung gusto mo nung accidental death at saka life insurance, ito lang. Pero kung gusto mo yung kompleto, ito yon. So, piliin mo na yung kompleto para lahat na, no? Nandito ka na rin man lang, di ba? So, after mo napili yan, click mo lang yung next. Pagkatapos, papakita niya yung kung magkano siya quarterly, semi-annual at saka annual. Mas makakatipid ka talaga pag ginawa mo siya ng annual. So, pag goods ka na dyan, click mo lang accept and proceed. Pagkatapos, itong pinapakita natin, no, is ito yung ideal na yearly renewable amount. Okay? So, syempre, pag sabi ko nga, no, may guarantee siya na 5 years na walang increase pag binabayaran mo yung insurance on time. So, halimbawa ito. Yan, nag-i-increase siya as your age. Nag-i-increase yan, syempre, habang tumatanda ka, no? But, maganda doon, sobrang mura pa rin, no? In fact, kung titingnan mo, kahit at age 50 years old dito, 6,000 per year, mura pa rin yan kasi sa ibang insurance, ang baka ang 6,000 mo per month na yan, no? Dito per year siya, di ba? Sobrang mura. Pag okay ka na dyan, click mo lang yung next. Tapos, ito, summary ng iyong binili. Click mo lang ang next. Then, let us know you first. Tatanungin kung Pilipino ka ba, ganyan-ganyan. So, let's say, yes, Pilipino ka. Are you a US citizen? Lagay mo lang no if hindi. Tapos, saan ka located? Sa Philippines ba? Overseas ba? Piliin mo lang, let's say, Philippines. Tapos, let's say, lagay ko lang dito no. Sagutin mo lang. So, lagay ko lang natin no. Tapos, lagyan natin no. So, sagutin mo lang talaga yung mga tanong dyan. Tapos, pipili ka kung saan ka nag-work. So, office ba? Independent service provider? Manual labor? Or special class? Or sa government? Ganyan. Pili ka lang. Or non-working, hindi ka nag-work. So, let's say, office lang tayo. Click mo yan. Tapos, lalagay mo dito yung, syempre, Philippines. Tapos, lalagay mo yung province mo. Let's say, Davao del Sur. Tapos city, let's say Davao City. Tapos anong address ng iyong work? So let's say example lang natin dito FWD Life, Bahada. As a sample. Yan, tapos dito, hindi pala. Halimbawa, yan, tapos Bahada. Sample lang yan. So lagyan natin next. Tapos saan ang source ng iyong income? Let's say salary. Tapos anong industry? Let's say nasa call center ka. Okay. Sample lang naman. Okay? Pagkatapos, pag okay ka na nito, basahin mo tong mga questionnaire, medical question, mga
basahin mo tong questionnaire, tapos kung goods ka dyan, select all mo lang, tapos yes, continue. Tapos dito, kumpletuhin mo lang yung details. Tapos email, lagay mo lang. Tapos permanent address. Saan yung permanent address mo? Let's say Metro Manila. Let's say Makati. Tapos building. Halimbawa, lagay mo lang, no, kunwari, kung anong subdivision man yan, no? Tapos, citizenship, kung anong citizenship mo, siyempre Filipino. Tapos, anong isisend mo na ID? So, sa akin, halimbawa, sisend ko yung aking, let's say, driver's license, halimbawa, no? So, number LO2, halimbawa lang, kunwari lang naman to. Expiration date, halimbawa yan. Tapos, upload ko lang natin, no? So, kunwari lang naman to. Yan, upload natin. Pagkatapos, click next pag okay ka na, pag in-upload mo na. So, valid ID lang yung kailangan. Alam mo naman ano yung mga government ID, so any government ID will be okay. Tapos, replacement declaration. So, sagutin mo lang dyan na halimbawa no lang yung sagot ko. Click next. Tapos, are you buying this policy in behalf of someone other than beneficiary? So, no. Tapos, next. Tapos ito, magno-nominate ka ng beneficiary, no? So, syempre, lalagyan mo ng beneficiary dito para alam natin para alam natin sino yung matatanggap ng pera, no? So, in this case, let's say, lagay natin mother, halimbawa lang. So, ano yung description ng mother mo, gender, Mrs., kunwari lang, no? Let's say, pangalan ng mother mo, kumpletuhin mo lang talaga, date of birth, let's say, year, 1975. Halimbawa lang, lagyan natin. Birth address, kumpletuhin mo lang, kumpletuhin mo lang talaga dyan, anong meron dyan. So, Philippines, tapos number, province mo pala. Yan, tapusin mo lang. So, lagyan mo lang yung address, anong barangay, kunwari, ganyan, tapos cellphone number. Kunwari, tapos email address, let's say, na email address nung beneficiary mo. Tapos, kung meron mang mga additional information, citizenship, yan, kung magdadagdag ka man ng beneficiary, click mo tong add additional beneficiary. Okay? Tapos, pag okay ka na, click mo lang accept and continue. Tapos, mamimili ka na kung magkano yung babayaran mo. Let's say, annual. Ito mo annual, 1,880 lang per year. Ang mura, grabe. Tapos, declaration. Pag okay ka na dyan, declare mo yan. I agree. Siyempre, basahin mo muna, no? Yan, basahin mo yan. Tapos, accept and continue ka lang. Pagkatapos, okay ka na, review mo lang yung iyong mga detalye. Pag okay ka na sa detalye mo, I am paying for this policy. Click mo yan, tapos confirm and pay. So, kukonect na niya sa DragonPay ang iyong application. Siyempre, from DragonPay, it's a third party na payment gateway system. Piliin mo doon kung paano mo siya babayaran. Pwede bank, pwede credit card, or pwede, yan. Ito, marami ka option. Pwede ka mag-credit card, debit card, pili ka lang. Ano yung debit card, credit card mo. So, sinelect natin, no? Back mo. Yan. Lalagay mo na yung details mo kung debit or credit siya, Visa, Mastercard, tsaka yung detalye. Tapos, meron din dito, more, yan, GCash. Meron GCash. So, pwede mo i-select. Let's say, in this example, GCash gagamitin mo. Click mo lang yung GCash na yan. Yan. O basta, usually, yung ganitong area naman, alam nyo na paano i-proceed yan, no? Same naman yan sa pag-online shopping. So, select mo GCash, lagay mo GCash number mo, bayaran mo siya online. Pagbayad na, mag-i-email sa'yo sa FWD ng approved and enforced policy mo. So, yun lang siya kadali. Congratulations, ganun kadali. Meron ka ng life, health, and accidental death benefit insurance with FWD, the one. Sobrang mura. So, i-share mo tong video na to sa mga friends mo, aunties, relative, para alam din nila at malaman nila na may ganitong murang insurance na pwede nilang bilhin. Okay? So, last video na lang, pakita ko na lang ano pa bang meron sa FWD. Aside from murang insurance, meron din tayong mga investments, no? Sa stock market ito sa Pilipinas. What I'm showing you is actually yung mga funds natin. Meron tayong Philippine stock market,
Meron din tayo ditong US stock market. So example, Philippine stock market, click ko lang ha. Pag clinic natin yan, makita natin saan ba siya invested. Okay? Sa murang halaga of more or less 2,500 to 3,000 pesos per month, pwede ka na mag-start ng iyong retirement. Pwede na rin lagyan natin yan ng insurance at saka may investment na rin, no? So pwede siya 10 years payment period. So ito yung halimbawa ng mga investment with FWD, no? So pag Philippine stock market, yan yung mga investment natin, no? Invested in SM, BDO, Ayala, and so on and so forth. So marami tayong pagpipilian, hindi lang yan. Usually, the growth in the stock market nag-average ng 15 to 20% per year. Siyempre, iba-iba, hindi guaranteed yan, but yan yung actual, or yan yung parang average growth. Merong funds na handled by Security Bank, meron ding handled by BPI, marami tayong pwedeng pagpipilian. Merong mga stocks na mataasing dividends or dividendo, meron din growth-driven or yung mga consumer-driven funds, meron ding investment sa ibang bansa. Ito, no, Peso Global Good ESG Fund, pag-clinic natin yan. May mga investment tayo sa US market or sa global market na maganda to for long term. Actually, if you ask me, maganda to for your retirement, yan, for educational fund, educational plan ng mga anak mo, yan, and insured ka pa, yun yung maganda doon, no? Insured pa tayo. So, ito yung mga examples, hindi pala yan. Saan yung mga examples natin? Ito, open tayo dito. Ito, ESG fund, no, or US stock market. Ito. So, right now, kung meron ka ng investment sa Philippine market, maganda yan. Kung gusto mong dagdagan, PM mo ako. At EJ Bastes lang, PM mo ko para malaman, para matulungan kita, no? PM mo ko sa Instagram or sa Facebook ko. Sa Instagram, yung piliin mo lang yung may verified check na EJ Bastes. Okay? So, ito yung example funds natin for FWD sa US market, Microsoft, Tesla. Yan, alam nyo na yan. And hindi lang siya invested sa US, no? But invested siya sa iba-ibang bansa. May Japan, may Canada, Netherlands. So, sobrang diversified, sobrang lawak na yung investment. So, meron dito yung mga investment with FWD na one time lang babayaran, ibig sabihin, isang beses lang, di ba? Minimum 100,000. Meron din tayong funds with FWD, guys, na pwede magbigay ng regular dividends. Meron tayo ditong payout fund ng Nitro, no? More or less nasa 5 to 6% per year, payable on a quarterly basis na ibibigay sa iyo. And marami pang iba, marami actually produkto sa FWD. Sobrang mura, sobrang ganda, ang daming benefits. So, yun lang. That's it, Pansit. Thank you very much for watching the video. And share mo to sa mga friends mo. And comment mo lang dito sa baba kung maraming kang tanong. And don't forget to like and subscribe.